Inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala pong discretion na ibinigay sa akin ng Basta excess mandate po. na yun. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the help? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, huwag lang po sana yung help. Kung wala na, hindi na rin tayo papayag dito sa Senado na gano'n. Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Yun ang sinasabi ni Ralph Recto na huwag nyo kaming utusan. Ibig sabihin, huwag nyo isulat sa batas na pwede namin gawin. Huwag nyo kami bigyan ng mandato. Huwag nyo kaming utusan. Yun yung sinasabi. Bato de la Rosa, senador ka pa naman. Yun yung sinasabi ni Ralph Recto na huwag nyo kaming utusan. Bobo mo kasi. The Batorni strikes again. Nag-comment si Bato de la Rosa. Ito kasi sinabi niya. Napiko na si Senator Ronald Bato de la Rosa at sinagot si Finance Secretary Ralph Recto matapos nitong sabihan ng mga senador sa pagdinig ng budget ng Department of Finance na huwag siyang utusan. Ganun. Nangyari ito matapos hilingin ni Senator Christopher Bongo kay Recto na bigyang prioridad ang pondo para sa PhilHealth. Pasalamat ka, sobrang mabait ni Senator Bongo. Kung ibang senador sinagot mo ng ganyan, baka nagkainitan na kayo. Sabi ni Batorni. Sabi pa, para ka ring hindi dating senador, Ralph, masyadong mababa ang tingin mo sa amin. Fake news po ito, mga kababayan. At kung maniniwala si Bato de la Rosa dito, napatunayan ko na talaga na walang kasing bobo si Bato de la Rosa. Na talagang pinaglaban natin yung mga additional hospital beds, renationalization, kung kakailanganin, dahil maraming mga probinsya po na walang sariling hospital, kaya DOH po nagdadala at marami tayong sinusuportahan na mga hospital at mga health centers. At pakiusap ko lang sa Secretary Recto, tulungan niyo rin po ito to make it operational at dapat nagamit po mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. And pakiusap ko lang po na reminder lang po, mas alam niyo naman po ito, nabanggit niyo po kanina na inutusan po kayo ng Kongreso kung na pwedeng kunin po sa GOCC yung excess funds. Ang pakiusap ko lang naman po, since nasa inyo yung discretion kung ano po yung GOCC na pwedeng pagkukunan. Wala pong discretion na ibinigay sa akin ng basta excess mandate na yun. Mandate. Oo, maliwanag yung walang discretion na ibinigay. Basta excess revenue. Ang pakiusap ko lang, can you just spare the help? I mean, kung maaari, kung magkakaroon kayo ng mga ganong provisions in the future, huwag lang po sana yung help. Kung wala na, hindi na rin tayo papayag dito sa Senado na gano'n. Hindi na rin tayo papayag. Pero ibig ko pong sabihin, kung meron man pong mga ganong provision na makita kayo, kindly spare the health. Kasi para sa akin talaga, PhilHealth is para sa health. Health, klaro eh. Health ng Pilipino, PhilHealth. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo kaming utusan. Diyan napikon si Batorni. Actually, dito pa lang sa pinakita ko sa inyo, makikita nyo na yung context eh, kung ba't niya sinabi, ba't sinabi ni Ralph Recto eh. Umpisahan natin para makita natin yung konteksto. Balikan ko lang po yung 2024. Nandun po yun sa provision na pwedeng gamitin pwedeng walisin ng National Treasury o ng Bureau Treasury or ng Finance yung mga excess fund. Nagkaroon tayo ng discussion yan sa Committee on Health dito sa Senado at nagkaroon po ako ng 14 hearings including health emergency allowances ng mga health workers at ito pong sa PhilHealth. Kung gamitin naman po yung excess funds pambayad sa health emergency allowances ng mga health workers, wala naman pong masama. Dahil services rendered po yun, pinagpawisan po nila yun at pinaghirapan kung panahon ng pandemya ang ating mga modern day heroes. Kaya lang po, yung excess funds, kinuha po ng National Treasury, yun po yung ginamit for program funds. At noong 2024, meron pong pinabalik na 89.9 billion. Salamat po sa Supreme Court na nagkaroon sila ng PRO at hindi inubos yung 89.9 billion, 60 billion po ang napunta sa National Treasury. Ngayon, nag-order po ang Presidente this year na ibalik po yun. Yun ang katanungan ko is paano po yun ibabalik sa PhilHealth for this year o ipafund po ang PhilHealth next year. At pinaalala ko naman po sa PhilHealth natin, as early as last year, sabi ko sana kung binastos niyo yung pondo ng PhilHealth sa kami, kung nagawa nilang yung mga reforma, ginawa nila ng Disyembre, nag-board meeting sila, yung mga additional case rates, yung mga additional packages, yung mga old policies nila, tinanggal na nila. Kung ginawa nila nung Enero yun ng July, at Enero po ng 2024, wala silang excess funds. Walang wawalisin ang Department of Finance or ang Bureau of Treasury. So walang excess funds. Ano ang sasabi ito, excess funds?
Ito lang just for context. Sinasabi nila na bawal daw ang program appropriations, is pork barrel din daw ang program appropriations, etc. etc. Pero, meron na ho tayong decision sa Supreme Court dyan sa legality or sa constitutionality ng unprogrammed appropriations. Ito po, mga kababayan, ay decision ng Supreme Court. At ang kilala po itong decision na to sa Bellica versus Executive Secretary. Ang sabi kasi ni Greco Bellica dito, mga kababayan, contingent funds, unprogrammed appropriations, e-government fund, tsaka local government support fund. Yan, 4 na yan na assailed appropriation. Yung inaano niya, yung kinokontra niya. Ang sabi, unconstitutional din daw yan. Kasi that is lump sum and discretionary funds. Petitioner claims that the appropriation for the unprogrammed fund is unconstitutional because it merely provides for a lump sum figure without any enumerated purposes for which these funds should be used. Further, it is alleged that the unprogrammed funds lack the requirements of a valid line item appropriation and has no discernible purpose outlined, in contrast to the 2013 GAA. The 2014 GAA supposedly has no purpose. Yun ang sinabi ni Bellica. At ang sinagot ng Supreme Court. Contrary to the petitioner's claim, the appropriation for unprogrammed funds under 2014, similar to those in previous GAA, sufficiently identifies the public purposes for which the funds may be used. The only difference being that the GAA for the preceding years consisted of 1 volume, whereas the specified public purpose of the amounts therefore for the unprogrammed fund are found nestled in Annex A, blah blah blah. So, sinasabi po ng Supreme Court na walang mali sa unprogrammed funds noong 2014. Katulad ng mga previous GAA. Ngayon, mga kababayan, sa palagay nyo ba, yung mga GAA ngayon, moving forward from 2014, will follow a different procedure? Of course not. Although, syempre, sige, if they can allege something new, di why not? Diba? Dali nila sa Korte Suprema. May people naman talaga tayo dyan sa mga unprogrammed funds na yan. Unang-una sa dahilan na pag linipat mo, yung pondo sa program, lalagay mo sa unprogram para magkaroon ng fiscal space. Halimbawa, sa program ay lumalaki yung deficit ng ating bansa. At dahil dyan, tutol tayo dyan. Ngayon, sa usapin ng program, kung papayagan natin yan, siguro may mga 2 dahilan lang kung bakit mahalaga yung unprogrammed fund. Halimbawa, pag may sakuna, katulad na nangyari sa Davao del Norte, sa Cebu, may agahan pwede makuha ng ating Pangulo. Kung may excess revenue nga naman, pwede natin gamitin yan para sa kalamidad. Ang isa. Ang pangalawa, halimbawa, hindi nakasama sa cut-off ng DBM yung paggawa ng NEP na may mga foreign assisted project na dumating after the cut-off nung ginawa yung NEP at maganda naman yung mga foreign assisted projects na yan ay pwede mapondohan yan kung nandun sa unprogram. So, to me, only for these 2 reasons na pwede magkaroon ng unprogram. Siguro pwede natin tignan as a percentage of the budget, 1%, 5% of the budget, pwede siguro unprogram. Something like that. No? But only for these 2 purposes. Ngayon, tungkol naman dun sa nabanggit nyo na PhilHealth o yung excess revenue ng GOCC. Katulad nung sinabi natin dito nang tayo tinawag sa Kongreso para magpaliwanag tungkol dyan, ay inutusan po tayo ng Kongreso. Yun! Sinabihan tayo base sa 2024 GAA. Mandated. The DOF shall. Inutusan tayo ng Kongreso noon. So, yun ang sinasabi ni Ralph Recto na wag nyo kaming utusan. Ibig sabihin, wag nyo isulat sa batas na pwede namin gawin. Binigyan nyo kasi kami ng ng mandate eh. Binigyan nyo kami ng shall. So, it's a mandate. Huwag nyo kami bigyan ng mandato. Huwag nyo kaming utusan. Yun yung sinasabi. Bato de la Rosa, senador ka pa naman. Yun yung sinasabi ni Ralph Recto na huwag nyo kaming utusan. Bobo mo kasi.